Alam naman natin mga boss na talagang sa unang beses pa lang ito madiskubre hanggang sa kasalukuyan ay talagang nakakatakot po ang karamdamang cancer. Kung hindi po ito maaagapan ay talaga nga namang nakakamatay. Pero good news dahil ilan sa mga medical organization sa ating bansa ay talagang nagsanib puwersa para sa campaign awareness ng sakit na ito. At para pag-usapan po natin yan, makakasama natin this morning si Dr. Maria Angelina Mirasol, ang President ng Society of Hematology and Blood Transfusion, Mr. Rod Padua, President ng Touched by Max Philippines, at si Dr. O.J. Tovera, Novartis Oncology Medical Affairs Head. Good morning po. Magandang umaga sa yan. So, alam naman natin na talagang nakakatakot po ang karamdamang cancer at lingid naman talaga. Alam naman natin na sa bansa natin halos ang kinakasawi ng mga tao at kahit sa ibang bansa ay cancer. Gusto ko pong malaman ngayon kasi meron tayong pinopromote or campaign awareness. Ito yung oncology Oncourage. So, iniisip ko parang oncology and encourage. So, parang oncology meaning study of cancer at parang ini-encourage natin sila na lumaban. Maaari niyo po bang i-discuss itong campaign awareness na po ito? Actually, ang Oncourage ay isang advocacy program. Ito ay naglalayon upang mapababa natin ang Sige po. mapababa natin ang tinatawag na incidence o pagkakaroon ng mga cancer, yung existing na prevalence, at of course yung tinatawag nating burden of disease. So marami ditong kasama sa programa na ito. Ito ay mga medical societies. Sa ngayon, nandito ang Philippine Society ng Hematology and Blood Transfusion, andoon rin ang Philippine Society Oncologists at ang ibang mga advocacy and support group. Ito ay actually sinusuporta ng Novartis. So maraming programa para sa gayon maipaalam, magbigay kaalaman sa ating mga pasyente o sa mga taong may cancer, sa mga support groups, pamilya nila, at ito ay hopefully maging nationwide din. Okay, ano naman po ang kaugnayan ng Touched by Max Philippines dito sa campaign awareness na ginagawa natin? Well, basically, Touched by Max is the patient advocacy group for certain leukemia patients and also gastrointestinal stromal tumor patients. And our mission is to make the lives of the patients as normal as possible. It used to be that when you have been diagnosed with cancer, it's like a death sentence. But now, no more. We're giving them hope that some diseases are actually curable or at least in the chronic stage. It's not just about taking the medicine. They need psychosocial help, they need counseling, etc. So, nasabi nyo, gusto nyo mas maging normal yung buhay nila at parang yung binibigyan sila ng pag-asa. So, ano yung mga activities na ginagawa natin? Everyone knows somebody who has cancer, and they need support. So we have counseling sessions, we have laughter medicine, we have artworks that's being exhibited worldwide. Only last 2 months ago, our group, Touched by Max, won third place internationally. Russia was first, and then Argentina was second. The Philippines was third in the artworks project. Galing, congratulations. Pero ito naman yung Novartis Philippines. Ano naman yung kaugnayan natin dito sa campaign awareness? Okay. So ang Novartis Healthcare Philippines ay isang company na marami kaming mga produkto na para sa cancer. So saksi kami kung gaano kahirap ang paggagamot ng mga pasyenteng may cancer dito sa Pilipinas dahil sa presyo ng mga gamot, dahil sa mga presyo din ng mga examinasyon na mahal din nire-require ng talaga mga pag doktor. nagka-cancer ka, di ba? Yung So, gamot. gaya ng sabi ko, saksi kami kung gaano kahirap. Ganun din ang mga ibang ahensya ng pamahalaan. Ganun din ang mga non-government organizations like hematology organizations, mga patient organizations. So, ang ginawa namin ay nagkaroon kami ng partnership sa mga ahensya na ito para magkaroon ng advocacy, itong tinatawag na Oncourage, as you mentioned. So, ito ay isang panawagan upang itaas ang antas ng ating pag-intindi or kaalaman tungkol sa cancer. Kasi naniniwala tayo na ang kasunod sa mataas na antas ng pag-unawa tungkol sa cancer ay ito ang pangunahing depensa natin laban sa cancer. So talagang nakakatuwa na nagsasanib puwersa ang iba't ibang mga medical organization para matulungan yung mga cancer patients. Kasi alam naman natin na talagang hindi biro yung pinagdadaanan nila. Kasi ako personally, yun nga, nakwento ko sa inyo, yung my mom passed away because of cancer. So nakita ko yung hirap na kanyang pinagdaanan, pati yung
yung kamahalan ng gamot, talagang mauubusan ka. Kaya naman po, ano po yung, kasi napansin ko in particular tayo sa mga leukemia, bakit po yung mga leukemia cancer patients ang tinututukan natin? Isa ba ito sa pinaka-grabing cancer sa ngayon kumpara sa breast cancer or sa ibang cancer po? Ako po, bilang kasama sa Philippine Society of Hematology and Blood Transfusion, ang aming mga pasyente po na tinitignan, ang mga leukemia patients or cancer of the blood, karamihan po sa mga ito ay hindi tumatagal na mga several months to a few years, especially yung tinatawag nating acute leukemia. Pero sa yung tinatawag nating chronic myelogenous leukemia, maraming breakthroughs or sabi natin mga nakitang gamot na epektibo. At sa ngayon, ang iba sa kanila ay more than 10 years na in fact on treatment. So, sabihin natin, tama yung nabanggit mo, napakalaki ng namamatay na mga pasyente kapag sila ay nagkaroon ng acute leukemia. Unfortunately, sa mga acute leukemias, ang pinaka-epektibo na gamutan lamang ay yung tinatawag nating hematopoietic stem cell transplantation. Pero itong uri ng paggagamot sa kanila ay napakamahal at not within the reach of most of the patients. Sa chronic myelogenous leukemia, at least meron ng mga support group, especially or yung tinatawag nating assistance program galing sa Novartis na nakakatulong para maituloy-tuloy nila ang pag-inom ng gamot. Kaya karamihan sa kanila ngayon ay tinatawag nating survivors pa. So good news yan, na talagang nagtutulong-tulong tayo para at least kahit paano talagang mabigyan sila ng pag-asa. Pero umpisa natin para sa mga kaalaman ng viewers natin, bakit ba nagkaka-cancer ang isang tao? Ano bang causes nito? Napakarami. Sa leukemia, karamihan sa kanila ay hindi natin actually ma-predict. Kaya nga tinatawag silang or wala tayong ma-pinpoint na dahilan. Pero maraming posible na sabihin natin mag-trigger ng cancer. Isa na dito ang tinatawag nating paninigarilyo. O kaya yung mga nasa diet din natin or lifestyle natin. Minsan stress din po yan, no? Stress? Makukuha rin ba natin ito sa stress? It is a risk factor para sa maraming sakit. Pero sa cancer, hindi pa siya proven. Pero it's mostly mga tinatawag nating toxic substances sa ating environment. Kasama na rin siguro ang pollution, which is not within the control ng ating ng ating mga sabihin natin ng mga tao. So ang pwede rin na sabihin nating risk factors, very rarely ay mga genetic factors. Okay, so ngayon naman pumunta naman tayo ulit dun sa On Courage Cancer Awareness. Pag-usapan natin yung lineup of activities. Ano pong gagawing activities na Novartis po dito? Okay. So gaya ng nabanggit kanina, dahil ito ay partnership ng mga iba't ibang organisasyon, may kanya-kanyang lineup of activities na napapalob under On Courage. Nandiyan yung mga pahayagan na kung saan tayo ay magko-contribute ng mga articles na napapalob dito ang mga impormasyon tungkol sa mga sakit. Ganon din ang mga activities ng mga patient groups para ibigay sa publiko na ito ay mga activities para ma-improve ang ating awareness tungkol sa sakit. Bukod diyan, meron tayong mga lectures, mga lay forum na ginaganap tuwing may mga celebration ng mga leukemia patients. Ganon din sa mga ibang klase ng mga sakit like breast cancer, colon cancer, and etc. In fact, recently nagkaroon ng convention ang Philippine Society of Hematology and Blood Transfusion. Again, meron ulit partnership with Touch by Max. And recently, meron tayong CML Day na ginanap recently sa Navotas. And sa susunod na linggo, ang Philippine Society of Medical Oncology ay magse-celebrate din ng kanilang annual convention. At ito ulit ay isang avenue na kung saan magkaroon ng mga panawagan tungkol sa cancer. So talagang nakakatuwa dahil napakagandang mga proyekto ito dahil this is actually to create public awareness lalo na dun sa mga hindi talaga nila alam kung ano yung cancer, hindi nila alam paano ito mape-prevent. So alam naman natin prevention is always better. Pero yung sa Touch by Max Philippines, nabanggit niyo po kanina na nagkaroon na kayo ng mga activities before dito sa cancer awareness. Maaari niyo po bang ikwento pati sa mga viewers natin para magka-idea po sila? Just briefly, you have leukemia when your chromosomes 9 and 22, which isn't supposed to joins together.
So 9/22 signifies September 22. And only last week, we had this massive awareness drive in one of the most densest populated city in Manila, that's in Navotas. And we were able to gain awareness for all the cancer patients that cancer actually is treatable. And we had around 50 tricycle drivers roving around with the banners of CML Global Awareness Day. So kayo naman po, ano po yung mga naging activities nyo? Baka pwede nyo pong ikwento sa amin. Marami po kami mga naging activities, pero yung pinaka-recent na natapos ay yung Philippine Society of Hematology and Blood Transfusion Convention. Yun po ay noong Setyembre. Actually, ang Setyembre ay tinatawag nating Blood Diseases Month. So ito ay nire-recognize ng Department of Health. So far, marami pa kaming nakaschedule na activities. We used to have mga activities with Novartis like yung tinatawag na Tour of Hope na nagpupunta kami sa iba-ibang lugar sa Pilipinas para yun nga mag-provide ng mga information para sa mga doktor at sa mga pasyente, mga support groups nila. So sa ngayon, kami ay nagpaplano pa ng mga susunod na mga activities and hopefully maipaalam din namin ito sa media. Ano po sa tingin nyo yung pinaka-main reason or cause? Bakit yung mga iba nakakaligtaan nila yung health nila tapos malalaman nila stage 4 na? Ano po ba ito? May mga takot sa kanilang magpa-check or talagang hindi talaga sila aware dito sa sakit ng cancer? Pangunahing rason doon ay awareness. Tama ka, Dayan. Kasi kung wala kang awareness, hindi ka pupunta na kusa sa isang doktor para magpa-check up or mag-alamin kung anong meron kang karamdaman sa doktor. So, naniniwala tayo na kapag merong mataas na antas ng ating pag-unawa tungkol sa sakit na ito, kusa tayong pupunta sa doktor, magpapa-check up tayo, magpapa-x-ray, kahit wala pa man tayong nararamdaman. Okay, So, as early as stage 1 or yung wala pang sintomas na stage ng sakit, malalaman ng doktor o ng pasyente na meron na palang nangyayari sa kanyang katawan. Dapat talaga ma-prevent ka agad. Yes. So siguro any last message na lang para sa kanila pong company po ninyo or message to our viewers? Doktora? Okay, ito pong programa na tinatawag na Encourage, ang pagsasama-sama ng mga espesyalista, mga support group at mga iba pang mga posibleng makatulong sa pag-increase ng awareness, hopefully ay makaprevent ng pagkakaroon ng mga cancer at yung tinatawag nating prevalence or mga existing disease at hopefully yung burden of disease sa Pilipinas ay mabawasan din. So malaking bagay ang kaalaman. So ito ang simula ng alat ng proseso para maiwasan ang cancer. Mr. Rod? There are certain forms of cancer that are asymptomatic, meaning hindi nagpapakita ng mga symptoms yung sakit until it's too late. It's stage 4 already or stage 3. So sa mga patient advocacy groups, yun yung mission namin. Huwag nyo nang intayin na stage 3 or stage 4 na kayo. What happens with leukemia is that sometimes meron lang mga executive check-ups with the corporations, etc. Doon lang nakikita na meron ka palang leukemia. So wag na natin pong intayin yung mga ganong sitwasyon. Dr. OJ? So, ang Encourage sa isang panawagan sa mga non-government organizations, panawagan din ito para sa gobyerno. In fact, kasama natin, partner natin dito ang Department of Health sa under the leadership of Secretary Enrico Ona. Ganon din ang Philippine Stakes na patuloy na nagbibigay ng tulong na pinansyal sa mga pasyenteng may cancer sa pangunguna ni Chairman Huico. So ito ay panawagan sa lahat ng mga nasa publiko, hindi lang sa mga organization, hindi lang sa gobyerno, kahit mga individual. Makibahagi, makialam para kayo ang magsilbing source ng impormasyon sa kanilang tahanan. Ayan, maraming salamat at sana talaga good luck sa lahat ng mga activities ninyo at magsilbi kayong inspirasyon at talagang sana po suportahan po natin ang lahat ng mga programa nila dahil ito lang yung munti nating maibibigay dito sa mga cancer patients ito, kasiyahan at pag-asa. Maraming salamat. That was Dr. Maria Angelina Mirasol, Mr. Rod Padua, and Dr. OJ Tovera.